Ang Wi-Fi company ay nagbebenta ng mga babaeng Android na pwedeng mapang-asawa at gagawin ng lahat ng gusto mo. Maaari din silang i-program at parang totoong-totoo. Pwede din ilagay sa kanila ang memorya ng namatay mong asawa na parang kasama mo pa rin siya. Kaya maraming lalaki ang bumibili nito. Pero meron ding mga tao na ayaw dito. Isang grupo na naniniwalang ang lahat dapat ay may kalayaan. Kaya kinikidnap nila ang mga Android upang palayain. Dahil dito ay mayroong recovery team ang Wi-Fi company upang ibalik ang mga nawawalang Android. At ang pinakamahusay sa kanila ay si William. Kaya libre siyang binigyan ng asawang Android ng CEO ng kumpanya na si Marion. Pinangalanan niya din tong Meredith at nandito ang memorya ng namatay niyang asawa. Kaya nang makita niya to ay di niya naiwasang maalala ang gabi na unang beses niyang nakita ang asawa niya. Nung kumatok to sa pinto niya at nangangampanya para humingi ng suporta upang wakasan ang Wi-Fi at ipaglaban ang totoong pagmamahalan sa halip na programmed Android. Inuwi niya na yung Android sa bahay at pinasuot niya dito ang damit ng asawa niya. Tapos ay inactivate niya to at ginabayan. Sa una ay tila di pa to sanay sa pagkilos at paglakad. Pero unti-unti nang nag-a-upload ang memorya niya at di mo rin mahahalatang Android siya. At ang kahanga-hanga pa ay naaalala niya daw si William. At pamilyar daw ang bahay sa kanya. Kinagabihan ay nakahanda na si Meredith na gampanan ng trabaho ng asawang babae sa gabi. Pero dahil Android ang Meredith na kaharap ni William ay naiilang siyang makipag-gergeran dito. Kaya si Meredith na ang gumawa ng hakbang para gampanan ang trabaho niya. Kaya ayon, mission accomplished. Gusto sana ni William na magkatabi sila magdamag pero kailangan mag-charge ni Meredith. Kaya sa kabilang kwarto siya matutulog kung nasaan ang charging bed niya. Pero habang nandun siya sa kabilang kwarto ay may napansin siyang kakaiba sa labas ng bintana. Pero di niya alam kung ano yon kaya di niya nalang to pinansin. Kinabukasan, nang pumasok na si William ay binisita ni Meredith ang mga luma niyang gamit para masanay siya na parang tunay na tao. Sa trabaho naman ay pinag-usapan ni Jack at William ang tungkol sa mga bagong nawawalang Android, pati na rin ang leader ng mga rebelde na hanggang ngayon ay di nila makita. Kinagabihan natagpuan ni William yung bahay na tinaguan ng mga nawawalang Android. Meron pang isang Android na nagtangkang tumakas at napansin niyang meron tong umiilaw na collar. Inalis niya to at tinanong kung ilan ang tao sa loob matapos ay mabilis siyang pumasok sa bahay. Naabutan niya doon yung isang kidnapper at mabilis niya tong napatumba at napatulog. Tapos ay nakita niya din ang isang kwarto kung saan nila near-reprogram yung mga Android at inalis niya yung umiilaw na collar sa leeg nito. Pero dumating doon yung isa pang kidnapper at hostage nito ang isang Android. At dahil alam ni William na hindi to susuko, ay pinaputukan niya na din to. At katwiran niya kay Jack ay pumalag daw kasi to. Natulog naman si Meredith para mag-charge. Nag-activate ang dream mode niya at dito ay nakilala niya si Ido na nag-offer ng party para sa unang panaginip niya. Sa dream party ay kasama niya ang iba pang Android at matapos siyang batiin ni William ay sinayaw siya ng isa pang Android na si Liddy. Tapos ay pinakilala siya nito sa isang nakamaskerang lalaki pero di niya to makilala. Habang si William naman ay dinistract ni Ollie, ang kapatid ni Liddy. Magkakilala daw sila at binigyan siya nito ng card at ito daw ang makakapagpabalik sa alaala niya. Pero umalis to agad bago pa siya makapagtanong. Sa totoong buhay naman sa kumpanya ay dinala ni William yung mga Android para i-reprogram. Pinakitang galit talaga ang mga ito sa kanila at kahit i-reprogram ay nagre-reset pa rin ang mga ito upang magrebelde. Sa sumunod na panaginip naman ay tinanong ni Meredith si Ido tungkol sa nakamaskerang lalaki pero wala daw to sa record niya. At nang magising si Meredith ay nagsimula na siyang magborda ng pulang ibon na tulad nung nasa calling card. Makalipas ang ilang oras nang lumabas siya para magbisikleta ay hinarang siya ni Luis para sa jam masemplang. Sinabi nitong nauubos na daw ang oras kaya kailangan niya ng maalala ang lahat. Pero umalis to agad bago pa siya makapagtanong. Nang makauwi ay sinabihan siya ni William na huwag pansinin si Luis dahil isa lang to sa mga galit sa Android dahil sila ang sinisisi sa pagbaba ng populasyon na tumaagaw sa mga lalaki nila. Tapos pinakita niya kay William yung binurda niya. Sabi ni William ay nagustuhan niya daw to pero halata naman na nagsisinungaling siya. Kinuwento ni William kung paano sila nagkakilala. Nung nakaupo daw si Meredith at nagbabasa. Naalala nga ni Meredith yung oras na yon pero wala sa alaala niya ang mukha ni William. Kaya habang nag-iisa siya sa charging room ay binasa niya yung diary nung totoong Meredith. At nabasa niya nang nakita niya na ang lalaking mahal niya. Kaya inactivate niya ang self-exploration mode niya pero nakapagtatakang nag-access denied to. Kaya nag-dream mode na lang siya pero nakablock yung ibang files niya. Kaya pumili na lang siya ng memory na pwedeng balikan at pinili niya yung nilapitan siya ni William habang nagbabasa. Pero imbes na si William ay yung mas manang nandun. Sabi nito, dun daw nagsimula ang lahat. Pinakiusapan siya nitong alalahanin ng lahat pero nang lumapit to ay ginising siya ni William.
Binabangungot daw siya kaya mas mabuting magtabi na lang silang matulog tapos ay tinapon ni William yung Berta. Magdamag binasa ni Meredith yung diary at pinanood ang ilang video kung saan kasama niya ang lalaking mahal niya. Kinabukasan, pinuntahan ni William ang isa na namang kinidnap na android. Nagtatrabaho to bilang secretary at giniit nito na kusa daw siyang tumakas at walang kumidnap sa kanya. Pero di naniniwala si William at hinala niya ay nireprogram lang to kaya sinabihan niya tong sumama sa kanya. Pero imbes na sumama ay mas pinili pa nitong mamatay. Samantala, pinuntahan naman ni Louise si Meredith. Sinabi niya kay Meredith na nagsisinungaling lang daw sa kanya si William at gusto daw siyang makausap sa personal nung maskman. Alam ni Louise na naka-record ang pinag-uusapan nila ngayon kaya nag-iwan siya ng mensahe para kay William. Nananabik daw si Kim na muli siyang makita. Nang binalik ni William yung nasirang android, ay nakita niya ang bagong produkto ng kumpanya. Android na sanggol na di tatanda kailanman. Tinanong niya si Marion kung bakit ganun yung android na nagpakamatay, pero depensa ni Marion ay baka daw technical problem lang yun or nahack. Sa bahay naman ay pinagpatuloy ni Meredith ang pagbabasa sa diary kung saan nabasa niyang sasama yung totoong Meredith sa lalaking mahal niya. At gumawa ulit siya ng panibagong Berta. Kaya nang dumating si William ay nagalit to nang makita yung ginawa niya. Sinabi ni Meredith yung pagpunta ni Louise at prinay niya yung pinapasabi nito kanina. Kaya dahil dito ay agad niyang tinawagan si Jack. Pinuntahan siya ni Jack at nag-set up to ng gadget kung saan mapapanood nila ang panaginip ni Meredith. Matapos ay inactivate nila ang dream mode ni Meredith upang tingnan ang panaginip niya. Sa panaginip ni Meredith ay pinapili siya ng eksenang mapapanaginipan at pinili niya ang Halloween theme. Kaya napunta siya sa isang abandonadong bahay na puno ng mga manikin. Doon din ay nagpakita sa kanya yung maskman at ito pala si Chin. Pinakita nito sa kanya ang address kung saan sila magkikita at nakita din to ni na William sa screen. Nang magising si Meredith ay tinanong niya kung sino si Chin pero di siya sinagot ni na William dahil agad nilang pinuntahan yung bahay kasama ang ilang armadong lalaki bilang backup. Pero ang nandun lang ay maletang may sleeping gas. Pinuntahan naman ni William yung address na binigay ni Kim pero ang nandun naman ay maniking nakamaskara. Kaya naisip niyang baka sumalis si Kim sa bahay kaya nagmadali siyang umuwi. Sabi ni Meredith ay meron daw kumatok pero walang tao pagbukas niya at nakita niya ang panibagong diary na para daw kay William. Kaya nagsimula na magtanong ni Meredith tungkol kay Kim. Kaya sinabi ni William na ginamit daw ni Kim yung totoong Meredith para sa isang terrorist attack. Marami daw namatay dahil sa insidente kaya tinanggal niya ang mga memoryang yun kay Meredith upang di na siya ma-guilty. Tapos tinawagan niya si Jack para sabihin sigurado daw na nahack ni Kim si Meredith kaya kailangan nitong ma-reset. Pero gusto niya munang pumasok sa panaginip nito para harapin si Kim. Sabi ni Jack mahigpit daw na pinagbabawal yon pero nangako si William na di siya makikipaglaban kay Kim. Kaya pinag-connect niya sila ni Jack. Pero banilinan nito si Meredith na lobat na siya at kailangan niyang gumising sa 10%. Sa panaginip ay nandun sila sa kakahuyan. At doon ay dumating din si William. Sinabihan niya si Meredith na tumakbo at nilabag niya ang mahigpit na pinagbabawal. Nakipaglaban siya kay Kim sa panaginip. Tumakbo si Meredith sa birthday party memory at doon din napunta sina William at Kim. Sabi ni Kim kay William ay babalik daw ang memorya ni Meredith kahit anong gawin niya. At nang malapit ng mapatay ni William si Kim ay nalobat si Meredith kaya nagising siya. Kaya nagalit si William dahil dito natuloy. Pero nagalit din si Jack dahil lumabag siya sa batas. Nang makalis na si Jack ay nakiusap si Meredith na huwag alisin ang memory niya pero giniit ni William na ito daw ang mas makabubuti. Kaya binalik siya sa kumpanya para ma-reset at doon ay sinalubong siya ng iba pang android. Sinabi ni Lady na alam daw nila kung paano protektahan ang memory nila sa reset. Kaya kilala nila siya at gagawa nilang ipasa ang mga impormasyon sa iba pang android upang matulungan ang pinuno nila. At hindi rin daw terorista ang pinuno nila kung di pinapalaya lang nito ang mga android. At ang totoong kalaban daw ay ang White Light Company. At kahit daw ma-reset ang memory niya ay di daw na-reset ang panaginip kaya pipili lang siya ng panaginip na itatago at kailangan niya magpanggap na walang alaala para di na siya muling i-reset. Kaya nang tuluyan na siyang nalobat ay pinasave niya kay Ido ang mga panaginip niya. Noon din ay kinuha na siya upang i-reset. At nang na-reset na siya ay nagpanggap siyang walang maalala. Si Luis naman ay pumunta sa bahay ni Jack at pinigay niya sa asawa nitong android ang isang USB device para ibigay kay Jack. Kaya pagdating ni Jack ay binigay niya to para buksan. Makalipas ang ilang oras nang magising si Meredith ay may mga bagong eksena sa memorya niya na karamihan dito ay halatang inimbento. Pero nagpanggap nga siyang walang maalala. Kunwari ay naninibago ulit siya tulad nung umpisa. Pero maya-maya ay dumating si Jack at ngayon ay alam na nito ang totoo. Di pala talaga asawa ni William si Meredith at pinatay niya talaga dati si Kim kaya di nila to mahanap. Pero depensa ni William ginawa niya lang yon dahil mahal niya si Meredith. Kaya nang arestuhin siya ni Jack ay pinatay niya to.
Noon din ay lumabas si Meredith at sinabi niyang naaalala niya pala ang lahat. Engaged na pala silang dalawa ni Tin. Pero naging obsessed si William sa kanya kaya pinalabas nitong android siya na kinidnap. Nilagyan niya ng collar si Meredith tapos ay pinatay niya si Tin. Yung nabasa niyang diary, yung memorya sa upuan at yung video ay puro si Tin pala yon. At hindi siya magawang mahalin ni Meredith ay pinatay niya si Meredith at nilagyan niya ng singsing para mukha silang mag-asawa. Kaya nang ginawa niya tong android ay inalis niya yung mga memoryang ayaw niya. Kaya inactivate ni Meredith ang full strength niya matapos ay inatake niya si William. Si Meredith din pala yung master at si Louis ang nagpapanggap na Tin na nagsusuot lang ng maskara. Planado pala nila ang lahat mula sa umpisa at ngayon na ang oras para tuparin to. Kaya pinatay niya si William tulad ng pagpatay nito sa kanya. Tapos ay bumalik na siya sa quarter ng mga android upang tuluyang puksain ang White Light Company. Tapos ay nagpakita sa balita si Marion at pinakitang kasama niya doon si William na siguradong isa na ring android. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.